Madaling pa nito, madaling araw pa lang ito, nag-aasikaso na nga ako ng pagtutupi ng mga damit. O, diba? Changed person talaga yan. Charot. Napansin ko kasi nitong mga nakaraan, sa isang linggo, 2 or 3 beses ako nagsasalang ng labahin sa washing machine. Buti na lang talaga, bago pa man magising si Kowa, natapos ko na lahat ng mga tupiin ko. And ito pala yung araw na naki-overnight stay dito, sina Ate Ken. Kasya naman talaga sila. So anyway, pagkagising nga ni Kowa, inaya ko siyang sumama sa akin doon sa may labasan. Kailangan ko mag-withdraw, at the same time bibili ako ng pang-almusal namin. So naisip ko, ang tagal na namin hindi so nakabili kami ng isang pirasong chicken breast, 50 pesos yon, repolyo, carrots, tapos yung iba naman meron na kaming available sa kusina. So si Pinggoy ang nagluto nito, at sabi niya dito na nga lang daw siya sa labas magluluto. Akala mo magpa-flower girl itong si Kowa, natulog yan na ganyan ng dress, gustong magbike. Sabi ko, nak, magpalit ka ng damit kasi hindi ka talaga magiging komportabling magbike kung nakadress ka. So kasing bike na to, kapag hindi ginagamit, nandyan lang yan sa loob ng gate. So inuupuan niya yun, tapos hindi siya pumapadyak pa forward, pa backward lang yung lagi niyang ginagawa. Medyo may kataasan kasi para sa kanya ito, kaya natatakot talaga siya nang walang gumagabay sa kanya or naghahawak sa kanya dito habang nagbabike siya. 16 inches kasi yung bike na napili ko, which is pang 5 years old to 10 years old talaga ito. Merong mas maliit na ito 12 inches. Good yun for 2 years old hanggang 4 years old. Pero kasi naisip ko, kung yun ang pipiliin ko, makakalakihan ni Kowa, tapos baka mahirapan si Pinking gamitin yun. Kaya ang ending, itong 16 inches na lang yung pinili ko. So ayun lang, saglit lang, kinabahan na, ninervyo. Sabi niya ayaw niya na daw. Kaya hindi ko rin talaga maibenta or ma-let go itong patungan ng gasolet namin. Dahil kita mo naman, kapag trip nga ni Pinggoy magluto dito sa labas, napapakinabangan namin yan. Madami-dami rin yung mga hugasin dito sa lababo. And since busy nga sa kusina si Pinggoy, kaya naman ako na ang magliligpit dito. Actually, nakita ko na to kanina. Kasi inuna ko lang talaga magtupi ng damit. Alam mo ba kanina, di ba naglakad nga kami ni Kowa palabas? Tapos napansin namin, yung sky, ang dilim niya, parang akala ko nga uulan. Tapos maya-maya lang, ang dami namin naririnig na parang tunog ng sirena. Alam mo yung may mga fire truck, ganun. Ang dami-dami, feeling ko talaga may sunog na nangyari somewhere malapit sa amin. Anyway, medyo masikip nga lang pala dito sa may lababo dahil nakapwesto din dito muna itong ice maker. Kasi gusto ko siyang gamitin ng bongga muna, and then kapag okay na ako, magawang ko na siya ng content, ililipat ko yan doon sa apartment ni Papa. Para naman kapag nag-iinom-inom siya doon, ng mga alak niya, meron na siyang instant yellow. Kakatapos lang din daw pala magluto ni Pinggoy ng sopa. So bago pa man din kami magsimula mag-almusal, itatapon ko na muna yung basura sa kusina dahil punong-puno na nga. Pasensya na rin pala, meron ako na block na kasi pakialamera siya. Sabi niya, liit-lit na nga ng bahay. Talagang inagagawa pa daw namin parang mag-entertain ng mga bisita or overnight dito sa bahay na para bang bawal. Nakakainis naman yung masyado mo naman kaming hinihigpitan. Nakabukod na nga kami. Questionin pa rin. Alam mo, gets ko naman talaga yung ibang mga nanonood, nagko-comment na talagang alam mo yung concern, pero yung tipong parang wala naman na sa lugar. I'm so sorry. Anyway, ang sarap nga pala ang pagkakaluto ng sopa si Pinggoy dito. Pero gusto ko yung medyo mas malambot pa talaga yung macaroni niya. But overall, it's a 9 out of 10. May pa-ratings. Anyway, actually, gabi pa lang, nagsabi na sina Ate Ken na ay before 6 a.m. dapat makauwi na sila, ganyan-ganyan. Anong oras na nga kami nakapagluto? Gusto ko sana kasi may nakain muna sila bago umalis. So, hindi rin naman sila nagtagal. After kumain, nagbook na rin sila ng Grab pa uwi. So, anyway, magta-try pala akong mag-bake ngayon. At least, meron kaming pang snacks. At saka, March na kasi, di ba remember na banggit ko na since nagsimula yung 2026. Gusto ko talaga every month, meron akong something na pagkakaabalahan, itatry. Kung hindi ko pa nasusubukan gawin, gusto ko siyang gawin. O kaya naman kung may something akong ginawa in the past na hindi ko na nagagawa for a while, gusto ko siyang itry ulit. Even though wala kaming oven, itatry ko kung ano yung meron kami dito para maipush yung mga kagustuhan ng babaeng yan. So anyway, meron pala kami ditong bananas. Akala ko super duper bulok na siya, pero nung tinanggal ko
ko nga, pineel off ko siya, okay pa naman yung loob niya. Kasi 'di ba pag mga banana bread, banana muffins, mas better talaga pag overripe siya. At saka before kasi, mga few years ago, hindi pa kami nakakabukod, nakakapag-bake na ako ng mga cakes, banana bread, ganyan. Meron pa nga ako nagawa before. Gustong gusto ko siya, but this time, meron akong ibang recipe muna na susubukan. Napanood ko lang siya online, tapos ang ginawa is, ini-steam niya, imbes na gumamit ng oven, ginamitan niya ng steamer. Meron naman kaming steamer, kaso, nandun siya sa cabinet sa ilalim ng lababo. So, may pinakadulo, tinasabat akong kunin. Well, anyway, para sa ingredients, I decided na isulat nga siya. So, itong nakuha kong planner from Mercury Drugs, eto yung magiging recipe book ko. Kasi, ulyanin po talaga ako. At saka, 'di ba, isa nga lang yung cellphone na ginagamit ko pag film. So kapag magbe-bake ako tapos kailangan kong mag-film, paano? Sobrang naging weak na kasi yung pagsusulat ko, na tipong dati na-effortan ko pang pagandahin yung penmanship ko, pero ngayon talaga hindi na kaya. Kung tama yung pagkakaalala ko, ang kailangan yata dito, melted butter. Pero usually kasi sa mga napapanood kong video na mga nagbe-bake, laging sinasabi kung wala kang butter, substitute mo na lang yung oil. I remember dati meron akong ginawang banana bread, tapos nilagyan ko siya ng chocolate chips, tapos ginamitan ko rin ng cupcake molder. As in, sobrang success yon. Gustong gusto naming lahat yung na-bake ko na yon, na banana bread / banana cupcake. Pero nag-try lang ako ng ibang recipe kasi yung mga ingredients na nabanggit doon sa napanood ko ngang video, feeling ko, kompleto naman ako dito. Pero you know what? Habang nag-ano nga ako dito ng mga ingredients, akala ko talaga meron kaming calumet dito. Kasi nga, di ba nung nagkaroon ako ng cabinet dito sa kusina, pinakabit ko yan, dinilinis ko lahat, nag-rearrange ako, nag-organize ako. Hindi ko mahanap yung calumet. So, I'm thinking, baka expired na siya. Tinapon ko siguro. Ewan ko. Kasi imposible namang mawawala yun. So, ayun nga, akala ko yung nung nag-grocery kami, yung isa, baking powder. Yun pala para yung baking soda. So, ibig sabihin, meron akong kulang na baking powder plus cinnamon powder or cinnamon ground. Oh my gosh. This oras na ng gabi niyan. Siguro mga 12:00 na yata na madaling araw. Alam mo, hindi talaga nagpapigil yung momshi na yan. Nilakad ko papunta doon sa Alpha Mart kasi hodang ang dilim-dilim na dyan. Actually, gising si Papa niyan. Sabi ko, pa, samahan mo kaya ako sa labas? Ang bagal mag-reply. Naisip ko, baka makaapekto yung tagal ng pag-aantay ko. Kasi di ba may mga pinaghalo-halo na akong ingredients doon sa stainless na mixing bowl. So sabi ko, ay ako na lang mag-isa. Lalakarin ko na lang. Nakabili naman ako ng calumet doon sa Alpha Mart. Kaso, wala talaga ako makitang cinnamon doon. Tapos itatanong ko pala. Kasi minsan may nakikita ako na ang required is vanilla extract. Ang meron ako dito, vanilla flavor. Pareho lang ba yun o magkaiba? So anyway, bumili na rin pala ako ng ibang mga nakita ko dun sa Alpha Mart, chips, tapos pang iced coffee, tapos ano pa ba? Meron pa akong biniling frozen strawberry, gatas. So ayun na nga, nakabalik na nga ako dito. Hindi ko pa talaga nahahalo yung ibang mga pinaglalagay ko bago ako umalis. So iniisip ko, dahil ang kulang ko lang naman talaga dito so far is yung cinnamon. Iniisip ko, nako, okay lang naman siguro yun dahil siguro pampabango lang naman siya, ganyan. So, hindi talaga ako masyadong nag-worry about doon. So, sabi, do not overmix daw. Di ayan, basta wala lang ako makitang puti-puti dito. Feeling ko, okay na siya. And then, ang meron akong nabili dito, hindi yung choco chips itong buttons ng Goya. So, sabi ko, pwede na rin ito dahil as long as may lasang chocolate lang, pwede na. So, anyway, meron pala ako ditong gagamitin na ano ba tawag dito? Aluminum. Basta matagal na sa akin to. Ito talaga yung ginagamit ko kapag gusto kong gumawa ng mga cupcakes noon. Kaya meron ako mga gamit na. Kasi mga luma na ito. Hindi naman siguro ito nag-e-expired. So dahil tinatamad nga akong kunin yung malaki kong steamer sa ilalim ng cabinet, naisip ko ito na lang air fryer ang gagamitin ko. So 4 na muna itong nilagyan ko. Dahil up to 4 lang naman I think yung magkakasya dito sa loob ng air fryer namin from Gabor. Nga pala yung size nitong air fryer, 4.5 liters. So anyway, ayan na nga na, ilagay ko na. Pero bago ko ito isinalang, na preheat ko na ito. And dito kasi sa air fryer na to, wala siyang option para i-change yung temperature. Kumbaga, timer lang talaga ang meron dyan. So I'm not sure kung ano yung
temperature niya talaga. Wala rin kasi akong thermometer na usually ginagamit sa mga oven. Wala akong ganon. So, doon nga pala sa napanood kong pinanggayahan itong recipe. Diba, ini-steam niya yon for about 15 minutes. So, naisip ko, dito kasi sa ibabaw ng air fryer, merong guide dyan. Depende sa kung ano yung isasalang mo sa air fryer. Ang nakalagay doon, pag cake daw, nasa around 15 minutes. So, yun yung ginawa ko. Sinet ko siya ng 15 minutes. Well, anyway, itong mga ingredients na nabuksan ko, pinaglalagyan ko ng label yung iba. Tapos yung iba naman, sinil ko siya gamit ang ponytail. Wala kasi kami mga goma dito. So, after 15 minutes nga, ito yung naging itsura niya. Parang ang toasted nung ibabaw. Pero mukha namang luto yung loob niya. So, anyway, nagsalang na nga ulit ako dito ng second batch natin. So, naisip ko, gawin ko lang siyang 10 minutes na lang. And then, kapag hindi pa luto in 10 minutes, i-adjust ko na lang. So anyway, parang nga hindi na siya mag-continue sa pagkukok. Dahil nga mainit nga yung aluminum. So, nandito siya sa cooling rack. Wala akong toothpick guys ha. Kaya pagpasensyahan nyo na chopstick ang meron ako dito. And feeling ko naman, tama ba yung ginagawa ko? Wala namang sumasabit, diba? Kaya feeling ko, luto na siya. So, ayun na nga, hiniwa ko nga itong gitna niya. And yes, mukha naman talaga siyang naluto na. Pero siguro gawa ng air fryer nga ito. Kaya toasted yung itsura sa ibabaw. Pero yung loob niya, parang sakto naman. Tsaka nung tinitikman ko siya, hindi siya katamisan, which is good. Kasi ayoko ng sobrang tamis talaga ng mga ganito. Pero meron akong nalalasahan na something na hindi ko pa talaga siya ma-recognize. Pero overall, okay naman siya. So, ito nga palang nasa malaking rectangular na aluminum pan. Yan naman yung ibibigay ko kay Papa. So, after 10 minutes nga, ito yung itsura niya. So, ganun talaga yung effect. Parang toasted talaga yung ibabaw niya. Imbes na malambot, ganyan. So, sabi ko, next time siguro na itatry ko to. Steamer na lang talaga ang gagamitin ko. Pero dahil na-set up ko na nga tong air fryer, ituloy-tuloy ko na lang talaga. Kumbaga, laman tiyan din naman tong mga pinagbe-bake ko dito. So, ayan na nga after additional 5 minutes. And then, tinanggal ko na nga siya. Inilipat ko sa cooling rack. And then, next naman na isasalang ko is itong kay Papa. Ito, nasa 13 minutes lang yan. Ganyan na yung itsura niya. So, anyway, dahil nga isa talaga sa mga kailangang gawin after mag-bake, maghugas. Kasi most of the time talaga kahit isa lang naman yung ibe-bake mo, like isang cake, yung mga hugasin talaga madami. Kaya sobrang nakakabilib din talaga. Yung mga nagbe-bake na tapos binibenta, yung mga mommies na rumaraket through pagbe-bake, even kahit nasa bahay. Kasi matrabaho talaga siya at the same time, may pagka-time consuming din. Pero syempre kung passion mo naman yung isang bagay na ginagawa mo, kahit ano pa yan, for sure gagawan mo ng paraan at may enjoy mo naman yung process, diba? Pero it's just that itong ginagawa ko, gusto ko lang din masubukan and let's see kung matitripan ko bang i-pursue ito or tigilan na lang yung kalokohan. Alam mo, ito yung isa sa mga favorite tumbler ko from Sibago. Ang laki-laki kasi niya. Kaso nung nililinisan ko nga, napansin kong meron ng mold doon sa mismong loob ng straw. Basta ganun. Hindi na siya maabot talaga ng mga panglinis kong straw. Tinapon ko yung takip. Yung takip lang naman. Pero yung mismong kabuuan ng tumbler, andyan pa. I think, gagamitan ko na lang sila ng mga silicone lids ko. So, natapos ko naman yung mga kailangan kong i-bake. Pero alam mo bang nangyari? Hala, lumubog yung gitna. Ano kaya yung mali ko doon? Actually, lahat. Charot. So, nakapagluto na nga pala si Pingoy ng aming lunch dito. Giniling na baboy na may sayote. At ayan nga, pinag-ready niya pa nga ako ng pagkain. Dahil sabay kami at yung mga bagets, kapag may gulay talaga yung ulam, most of the time, walang gana yung mga yan. Kaya kailangan talagang, tutukan mo ng subo para lang talaga makakain ng madami. Kasi gusto naman nila yung ganyan. It's just that nadidistract sila pag nakakita ng gulay. Bakit kaya ganun, no? Grabe yung kachusi naman tong mga to na para bang anak ng Anyway, ayan, at ready na nga ang aming lunch. Kain na muna tayo. Ibigay ko na rin pala kay Papa yung banana bread niya kasi nasa pan yung kanya. So, banana bread yun. So, anyway, yun pala na figure out ko na may aftertaste siya na mapait.